Okay, good morning mga ka-sigler. So ito po muli ang inyong Sigler's Kalikot Moto. So for now, ang iba-vlog muna natin is yung Suzuki Ertiga. Magpapalit tayo ng LED light. So alam nyo naman pagka ang stock light is yung halogen style pa. Pag sa mga long drive, ang hirap lalo sa highway. So hindi mo masyadong makita, especially pag marami ka nakakasalubong na naka-LED light, minsan ayaw nila magbaba. So kahit na mag-high pass ka, ayaw magbaba. Pero gusto ko lang maging clear yung nakikita natin sa harapan. So pakita ko sa inyo yung pagpapalit ng LED light. DIY lang to guys. Order lang ako ng LED light. Hindi po to sponsored video, no? Gusto ko lang i-share. So ang LED light na kinuha ko, Orion Alpha. So ito yung mid variant nila. So meron silang tatlong category. Orion Sigma, which is yung entry level. I think ang alam ko is nasa 14,000 lumens yata yung clear ng kanyang ilaw. So ang kinuha ko is mid variant Orion Alpha, 18,000 lumens. So 4 times to na mas clear dun sa stock natin. Pero ang maganda dito is this is 4 times clearer than the stock na meron tayo. So this one is Orion Alpha H11. So ito yung low pass ng Suzuki Ertiga. So kasi ang ilaw ng Suzuki Ertiga ko ay magkahiwalay yung low pass tsaka high pass. So pakita ko sa inyo. So makita nyo dito sa harapan, no? Ito yung high pass. Pag nakaharap kayo sa Suzuki Ertiga nyo, ang high pass nyan is yung right side nyo. Tapos yung low pass niya, ito medyo blurred ng konti. So separate yan, dalawa yan. Tapos meron tayo ditong fog light. So yung aking Suzuki Ertiga, high variant ng model 2020. So ito ay automatic. Kaya meron siyang fog light. Yung iba kasi sa model nito, wala silang mga fog light. So papalitan natin to. Yung in-order natin guys is ito Orion Alpha na low pass. So yung isa nakabit ko na, mamaya i-share ko sa inyo. So ito yung low pass niya. Makapansin nyo sa low pass, malaki yung rubber seal niya. Tapos yan yung kanyang LED. Tapos meron siyang fan, extended connector. Kasi braided yung wires. Tapos may lock din na katulad ng sa fit na fit talaga. So guys, ang advice ko, kung o-order kayo ng LED light, kumonsult ako sa Orion mismo. Hindi bibili sa mga sa mga hindi niyo alam. So might better na kumusult kayo sa legit store nila. So nagtanong ako doon, nabig sa kanila yung model, nabig sa kanila yung brand ng sasakyan, tapos pinakita ko sa kanila yung headlight. Then binigyan nila ako ng option. So Sigma, Alpha, and Max. Yung isa yung Max. Yung Max is ito yung pinaka top of the line. So makita nyo dito sa nila, sa box, meron siyang warranty card. So kung madamage siya, huwag nyo iwawala to. Pero kung ang damage niya is covered ng kanilang warranty, so may possibility na palitan nila yon. And then yung itsura ng kanyang high pass, mapapansin ninyo is sa Suzuki Ertiga is sa maliit yung rubber seal niya. So kung ikukumpara mo dun sa low pass ng Orion or ilaw, ito malaki. Tapos ito yung high pass, maliit lang. Tapos nasa loob yung rubber seal. Okay? So importante yung rubber seal kasi syempre para hindi pumasok yung tubig sa loob pag umuulan, no. Same same style din siya. Meron din siyang fan. Tapos this one is aluminum. It's braided wire. Tapos meron siyang connector. Tapos nandun yung kanyang LED light. Pakita ko sa inyo kung paano siya kinabit. Madali lang naman. So pinanood ko na lang. Tsaka meron naman silang guide kung paano siya ikabit. And then you can also ask sa customer service nila, pwede kang magtanong-tanong ng info. So since ito madali lang naman siya ikabit kasi plug and play lang halos, so dapat ganun yung bibilin mong ilaw, plug and play. So, ito yung stock bulb natin. So this one is still working, no. Magana pa to, tatago natin to just in case na mawalan tayong ilaw for emergency nasira yun, no? So ito yung high pass, tapos ito yung low pass.
Okay. So sa pagpapalit ng bulb, ito yung high pass, tapos ito yung low pass. Tapos meron siyang daylight. Itong wire is hindi na natin siya kailangan tanggalin. So ito yung sa low pass niya, kiklik mo lang naman to, madali lang siyang tanggalin. Tapos hugutin mo lang. Okay. Tapos ito, iti-twist mo lang. Yan siya. Tapos huhugutin mo na. So mahuhugot mo na siya, no? Okay. Tapos yung ating high pass, ito iikutin mo lang pa counter. Tapos tatanggalin mo kasi meron siyang seal. Okay. Tabi muna natin. Tapos yung bulb niya sa loob, hapasin nyo meron yung meron itong wire. Okay, so ito yung wire niya. Ito hindi na natin ito kailangan tanggalin. Ayan siya. Iikutin lang natin tong pinaka bulb. Medyo tight seal to kaya uga-ugayin nyo lang ng konti. Okay guys. So ito na guys, natanggalan natin siya. Okay guys, so hindi naman siya nakakalito. Kasi kung papansinin nyo, kahit sabay ko siya tinanggal, hindi naman siya nakakalito kasi pagkamaliman kayo ng pagkakabit, hindi papasok yan eh. Kasi yung low pass, malaki yung rubber seal niya. Yung high pass maliit. So kung accidentally naipasok nyo to, hindi to papasok, hindi to mag-fit. Okay, so unahin muna natin yung low pass. Yung low pass niya, same lang din. Meron lang siyang, tatandaan nyo lang yung yung pin niya, merong isang malaki, tsaka yung dalawa is same size. So hanapin nyo lang kung saan yung malaking pin, tapos dun nyo siya ipasok, tapos i-twist nyo lang. Okay, so yun na yun guys. Tapos connect nyo lang yung wire nya. Ayan. So yung wire nya madali lang i-connect kasi meron din yung pin. So ito naman di naman natin siya pwedeng takloban. Kasi may fan yan sa loob eh. So kailangan open lang yan. Same thing din sa high pass. So, meron siyang isang maliit na pin at saka dalawang malaki. So, just locate kung nasaan yung small pin, yung small pin tsaka yung big pin nya. Okay, so yun na. Tapos, kabit lang natin uli yung connector. Tapos, pasok natin siya sa loob guys. Meron naman yung space pa sa loob. Tapos balik nyo yung cover, yung cap. Hanapin nyo lang yung arrow. Meron yung arrow dito. Ayan. Tapos twist nyo lang. So okay na tayo dito. Good na to. So yun guys, ganoon lang kadali magkabit ng ng Orion PH LED light para sa ating Suzuki Ertiga. Yan na siya, 11 light. So ito yung low pass, yung nakabitan natin yung high pass. Tapos yung sa kabila natin, yung low pass, tapos yung high pass. So tingnan natin ngayon kung kamusta yung ilaw. So alright guys, so ito na yung ating nakabit na natin yung ilaw. So kung mapapansin nyo, yan yung ating both naka low pass and high pass, yung nasa gitna. Ayan, so working siya parehas. So ayan siya guys, yung low pass lang yung naka bukas, dalawa sa side. So sa pagkakabit ng fog light, medyo mahirap na siyang dukutin kasi nasa loob siya. Yung dito medyo madali lang. Ayan siya. Itong kabila, so ang problem natin dyan is yung pagdukot sa kanya. Hindi ko mapakita sa inyo yung loob eh, pero subukan natin yung isa dito mamaya. Kasi natatukloban ng container ng windshield washer. So dinukot ko na lang yung rubber. Meron siyang rubber na ganito. Tapos ito yung ilaw niya. So same, mukhang same naman,
same style. Pero ayan, bulb na bulb talaga siya, halogen bulb. So ang ipapalit natin guys, ito Orion Sigma. Like I said kanina, no, yung Orion Sigma yung entry level. So makikita nyo yung kanyang fan nasa labas lang, no. Meron din siyang heatsink. Ito meron siyang clicker para sa adjustment nung natatanggal to actually. Same din dun sa iba, natatanggal yan. Hahanapin mo lang yung yung guide niya. Hanapin mo lang to dito. Ganyan dapat yung itsura niya. So nasa sa inyo na kung ilalagay nyo yung rubber seal niya, kasi meron na rin naman siyang rubber seal sa loob. Unlike dun sa stock niya, wala kasi tong rubber seal. Yan o, wala siya. So ito yung pinaka parang seal niya sa loob. So for me, mas magandang ikabit na lang para safe yung ilaw mo sa loob. So okay guys, no, bago ko isalpak sa loob, so ayan siya, may ilaw siya. Ito yung ating fog light. Tapos ito yung nasa kabila. Okay, so nakabit na natin. So ayan siya. Pwede nyo dudukutin sa ilalim o kaya dito. So ganyan siya. Yung wire ng Sigma is rubberized. Tapos yung fan niya nasa labas. Okay, so ayan yung rubber tsaka yung heatsink niya. Yung ating fog light na yellow, ang order ko dapat white pero binigay sa akin yellow. Tapos ito yung isa. Okay, so pag pinailo natin lahat yan, low pass, high pass, low pass, tapos fog light na yellow. So papakita ko rin sa inyo yung stock na ilaw. Mamayang gabi subukan natin kung gaano siya kaliwanag. Okay, so ayan yung walang ilaw, fog light, low pass, high pass. Check natin yung ilaw ng yung kinabit natin kanina headlight, kasi gabi na ngayon, so mas maganda masubukan kung malakas ba talaga yung ilaw. Nandar muna natin para hindi sayang yung battery niya. Fog light pala maliwanag na, hindi katulad nung stock natin, talaga napakadilim. Tapos pag nilagyan natin siya ng, so yan ay combination ng low pass at saka ng high pass. So as in maliwanag talaga. Tapos pag nilagyan natin ng high pass, so ayan yung high pass niya. So ganyan siya kaliwanag guys. So kung magpapalit kayo, consult muna kayo sa Orion customer support nila. Then check nyo yung model ng inyong sasakyan for availability ng LED lights nila. And then pili kayo. Entry level is Sigma, mid variant is Alpha, and yung top of the line nila is Orion Max. Ipopost ko na lang yung prices. Iba-iba kasi yung price nung Sigma, yung Alpha at saka yung Max. So pinili ko yung Orion Alpha. 2 bulbs na yon for high pass and 2 bulbs for low pass. Okay guys, so yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood at pag-follow nung ating vlog for today. So sa lahat ng mga naka-Ertiga dyan, so kung hindi pa kayo nakakapag-update ng LED lights nyo or ng headlights nyo, so you can watch this and I hope you learn something. So maraming salamat guys. Muli shoutout sa Orion Philippines, sa team nila. Salamat especially sa customer service, napakabait nila. At I would recommend yung brand na napili ko. So I would recommend yung Orion PH para sa Suzuki Ertiga. Okay, thank you guys. Maraming salamat. God bless you.